So, ayun na nga, alam ko, tapos na yung dinner time dyan. Pero nagutom ako, kaya naisip ko yung ginawa kong pang Shanghai kanina. May tira pa kasi ako. Hindi ko kasi lahat binalot yan dahil baka mauumay naman ako kung isa-Shanghai ko siya lahat. At dahil sa katakawan ko, ayan tuloy, nakita nyo, may alak ako sa ref. Anyway, bago ko maisipang gumawa ng kakainin ko, kumain na ako ng burger dyan Ayan pala yung tinira kong giniling na pang Shanghai ko talaga. Ang bala ko talaga dyan, gagawin ko siyang torta. Kaya lang, dahil nga nagutom tayo at dahil sa katakawan natin, may naisip akong iluto dyan. So, ayun na nga, nagkakaroon na ba kayo ng idea kung anong lulutuin ko? Tama kayo, naisipan ko nga siyang gawing omelette. Ipapalaman ko yung giniling na tira ko. Naisip ko lang para kasing masarap din naman siya Diba tuna yun nilalagay sa omelette? O pwede din naman siguro yung giniling na yan. Tingnan natin kung anong magiging lasa niya. Anyway, nagbati na pala ako ng 2 itlog dyan. Oy, itlog yung binabati ko yung niluluto Char lang. Hindi nga ako nakontento sa 2 itlog kaya dinagdagan ko pa ng isang organic na itlog. Ayan totoong itlog yan May 2 klase ako kasing itlog na nasa rep. Yung isang itlog na ewan ko anong tawag yun. Basta puti tapos meron akong organic kasi yun yung nakasanayan kong kinakain sa Korea. So ayun na nga, lagyan na natin ng magic sarap, paminta at saka asin yung ating itlog para naman magkalasa din naman siya. Tapos umpisahan na nating batiin yung itlog natin. So, ayun na nga, painitin na natin yung ating pan. Tapos, syempre, lalagyan natin yan ng mantika. Syempre, papainitin din muna natin yung ating mantika. Tapos, isasalang na natin yung ating giniling. Kasi yung giniling natin, hindi pa siya luto. Diba pag niluluto natin yung Shanghai, hindi luto yung ating giniling. Maluluto lang siya pag nagprito na tayo ng Shanghai. Kaya, ayan, niluto ko muna siya para naman pag nilagay sa itlog, lutong-luto siya, hindi yung hilaw pa siya. Pagka nilagay mo yung giniling sa mantika, alam ko mapiprito yan kasi meron nga siyang mantika. So, ang ginawa ko, inilagyan ko siya ng liquid seasoning. Yung tinatawag nilang taktak para din naman magkalasa siya. Pero yung giniling na yan, meron na yung lasa, nilagyan ko na kanina. Kaya okay na yung liquid seasoning na yan para lang hindi magkadikit-dikit at hindi siya maprito. At para madagdagan yung lasa naman niya. Ayan nga, nilagyan na natin siya ng liquid seasoning. Pagkatapos niyan, hayaan lang nating maluto yung ating giniling hanggang sa maging brown siya. Okay na yung ganyang luto, brown na yung ating giniling. So, isa-set aside na natin siya. Tapos, isalang na natin yung ating itlog para magawa na natin yung ating omelette. So, sa same pan ulit, maglagay tayo ulit ng mantika para magluto naman tayo ng itlog. Pag mainit na yung mantika, ilagay na natin yung ating itlog. Tapos, pagka naluto na yung sa ilalim ng itlog, pwede nyo nang ilagay yung ating giniling. Paalala pala guys dapat mahina lang yung kalan nyo para naman hindi matutong agad yung itlog natin. So, ayun nga, pag nalagay nyo na yung giniling nyo, pwede nyo nang pagpatungin yung magkabilang side ng itlog para naman magmukha siyang omelette na. So, ang ginawa ko pala dyan, pagkalagay ko ng itlog, kinalat ko siya para naman medyo lumaki siya.
Ayun na nga, nilagay na natin yung ating giniling dyan. So, sa part na yan, pagkatapos nating ilagay yung ating giniling, pwede na natin magpagpatungin yung magkabilang side. Nahihirapan pala akong i-flip yan dahil yung camera baka matamaan at baka mahulog kayo at baka kayo yung maluto dyan, char. Kaya ang ginawa ko naman dyan, nilagay ko sa kabilang side yung giniling para naman pag binaligtad ko yung itlog, hindi kayo matatamaan at hindi kayo maluluto. Baka mauna pa kayong maluto sa omelette ko pagka nahulog yung cellphone ko sa kawali. Medyo mahirap lang i-flip yung itlog guys, kaya gumamit kayo ng dalawang sanse para naman may suporta. Baka kasi pag isa lang baka masira yung itlog tapos magkabutas, di lumabas yung giniling. So, ayun na nga, pagkatapos nating baligtarin at siniguradong luto na yung ating itlog sa mga magkabilang side niya, ilagay na natin sa lalagyan at luto na ang ating omelette. So, yung ating omelette, syempre lalagyan natin yung ketchup. Nilagyan ko yan ng Del Monte ketchup dahil yan yung favorite ko na ketchup. Baka naman. At meron naman akong hot sauce sa ref, kaya naisipan ko lalagyan din siya ng hot sauce kasi parang mas masarap din siya pag nilagyan siya ng hot sauce. Try nyo guys, pero kung ayaw nyo naman na maanghang, wag na lang, ketchup na lang yung ilagay nyo. Eto na pala yung finished product ng ating omelette na may giniling sa loob. Try nyo guys kung gusto nyo tong recipe na to. So tara, tikman na natin kung masarap nga ba siya. Pwede siyang ulamin. Lagyan ng kanin. Parang masarap siya pag may kanin.